nakita ko ulit si Coach Teddy sa webinar. So, umattend ulit ako. Tapos parang naano ako dun sa may ano mga sinasabi niya na parang may mga success story daw. So, hinanap ko sa YouTube. Doon na nag-start yung araw-araw akong nanonood sa YouTube ng success story. My name is Ernesto Balasta. I'm 42 years old from Caloocan, Caloocan City, North. Kasi merong South. And then I'm a father of three. May three kids na ako. Yung panganay ko is 11, and then second is 4, and then 2. My previous work is in, ano siya, distributor siya ng Yale products sa hardware. So mostly, ang hinahawakan is yung mga local hardware natin sa Philippines ng Oh, Yale. Mga doorknobs, mga padlocks, smart locks, especially. So nung nag-start ako doon as ano retail support specialist, so nag-handle ako ng online store nila, yung web store nila sa ano, Yale Smart Shop. So yun ang hinawakan ko as online. So nag-start yung dream ko na ano sa work from home dahil dun sa isang ka-work ko na nasa creative siya sa marketing department namin na parang lagi siyang nag-out ng maaga. Tapos na ata yung trabaho niya, parang ganun naisip ko. Nung nagkwento siya, nung habang nag-lunch kami, nag-work from home nga daw siya, meron siyang sideline na sa Fiverr nga daw yon. Fiverr o Fiverr? fiber. Fiber. Fiverr, ayun. Na, kasi ano siya, graphic designer. So, sabi niya, malaki daw yung kinikita niya kaysa sa salary namin. Di ko, ha? Talaga? Mas after 3 months, nakabili siya ng sasakyan. Oh, So, nice. ganun kalaki Oo, yung kinikita. Sabi ko potential. parang, Oo. oo. So, napaisip ako. Tapos yung isang kasama ko, yung teammate ko dun sa office, nag-start na rin siya, nagtatanungan sila na, anong ginagamit mong laptop? Anong specs ng ganyan? Nakikurious ako, anong inaano nyo? Sabi niya, ano daw, sa Fiverr daw, may ganyan-ganyan na work from home, malaki daw sahod. Ah, okay. So, di ko masyadong pinansin. Tapos nag-resign na yung isang kasama ko. Nagpaalam siya, nag-resign na siya. Pero di niya sinabi na ganun. Pero nung after nung resignation niya, nakita ko na sa mga posts niya na naka-online ano siya. Eh, sumunod Online din ako. work. Oo, online Oo. work. Sumunod ka na. Sumunod ako. Nag-resign ka na. Siguro after 1 month, nang walang plano. So, you mean, nag-resign ka nang wala ka pang client, wala kang paying Wala. As client. in, wala pa akong masyadong knowledge sa ano eh. Dun dito sa mga work from home ano. Parang Anong sugal. trip mo? Ayaw mo na Actually dun sa kasi, work. hindi, ano naman kasi yung work, masyadong, yung workload ko, kasi umalis yung isa, tapos magre-resign din yung isa. So, feeling So, ko feeling palang mo sa'yo, ibabagsak babagsak lahat. sa akin lahat. Tsaka may issue ako sa family before eh, yung walang mag-aalaga sa anak ko. So parang nagsabay-sabay. Sabi ko, maghanap na ako ng work from home para maalagaan ko yung anak ko. At the same time, may trabaho din ako. Ayun, doon nag-start. Nag-research ako ng mga ano, online jobs, ganyan. So, ang dami kong nakikitang feed sa Facebook. Yung VA na executive VA ba yan? AA? Mga ganun. EA. Oo. Marami akong nakikita. Yun, nag-subscribe ako sa ano niya. Pero parang hindi ko feel yung ano eh, parang yung mag-a-assist ka ng executive, yung email management, mga ganyan. So Admin naghanap, task. admin, di ko ano eh, parang naghanap ako ng ano, yung naka-align din sa experience ko sa sales. Yun nga, lumabas si Amaze Nation na parang may webinar daw ng schedule. So nag-click ako dun sa ano, nag-click ako dun sa sa post. Tapos may nag-send sa akin ng invite, parang gano'n, saka email na may webinar daw. So nag-attend ako. Si Coach Jan nga yung ano host nung time na yun kasi Coach Lish. Ayun doon, yun nga yung di nag-sink in sa akin yung sinasabi kasi nga parang may seller nga siya na ganito ganyan, naghahanap ng products. Sabi ko paano kaya parang may puhunan ata. So binaliwala ko muna. Total may savings pa Kailan yan? naman ako sabi ko. Kailan yan? 2024, Ah, 2024. 2024. Hmm. So pagtapos ng ano lang ako eh, chillax lang, parang hanap-hanap ng trabaho, wala akong mahanap. Sineryoso ko na nung time na
nakita ko ulit si Coach Teddy sa webinar. So, umattend ulit ako. Tapos parang naano ako dun sa may ano mga sinasabi niya na parang may mga success story daw. So, hinanap ko sa YouTube. Doon na nag-start yung araw-araw akong nanonood sa YouTube ng success story. Sabi ko parang ang ganda nga. Ang ganda nga ng ano nila. Sabi ko ganyan. Tapos sabi ko sana magkaroon din ako ng ganyan na parang maka-join ako sa community na yan. Kasi inisip ko dati kasi may enrollment fee na Mm. unang nakita ko yung sa ano advance muna eh. Hindi ko pa nakita yung sa elite. So Oo. nakita ko yung sa elite, parang maganda nga kasi may one-on-one coaching. Sabi ko pag advance pa ikaw lang parang hindi ko ano na ako lang sarili ko mag-aaral tapos yun na. Mm. Sabi ko mas maganda yung may coaching. Sige. Sinabi ko sa asawa ko na ano tawag dito. Sabi ko mag-enroll ako sa ganyan. Sa Amazon daw, ano yan tawag dito, magiging BA ako. E-commerce, sabi ko ganyan. Sabi niya, ayan ka na naman. Bakit nakarami ka na ba? Nakarami ka na ba ng online course? Di, Hindi pa ano, naman. may mga sinasalihan kasi ako ng mga ano, mga networking, mga ganyan. May mga Hmm. nilabas akong pera. So parang ano na siya, baka networking, baka networking na naman yan. Ayan na ka na naman. Sabi ko, hindi. Pero check ko muna, sabi ko, ganyan. So mga after 6 months pa bago ako nag-enroll. Hmm. Kasi So, sabi ko sa umattend kanya, ka ng webinar and then humaba pa siya ng after umaba 6 months. pa. Oo. Load ako ng mga ano, ng mga YouTube success story tsaka yung mga webinar pa. Sumasali ako doon sa ano, webinar Mm-mm. ni La Coach Teddy, si Coach Dave, Mm-mm. ganyan. So doon, parang nag-ano na sa akin, nag-sync in na sa akin kung paano yung flow ng ano, ng pagiging e-commerce BA sa Amazon, Mm-mm. especially sa Amazon. So doon na sabi ko ulit sa asawa ko, mag-enroll na ako doon, sabi ko ganyan kasi wala nang slot. Baka mawala ng slot. Kasi ano na eh, enrollment na daw, ilang ano na lang. Mm-mm. Sabi, sigurado ka na ba dyan? Sabi ko, "Oo, sigurado na ako dito." So ayun, pinahiram niya sa akin yung credit card. O Mm-mm. sige, i-card mo na muna yan, baka mamaya. Wala siyang tiwala. And then ayun, so nag-enroll na ako. So ang naging coach kasi Coach Telly. Oh, nice. Oo. Mm-mm. Sabi ko, si Coach Telly yung lagi yung napapanood sa YouTube eh. So tamang-tama lang to, sabi ng ganyan. So sa ano, nung nag-start na ako, parang nung sa Helium 10, parang ala, parang ibang ano to eh, ibang lingwahe. Sabi ko, at ang daming ano. Pero sabi ko naman, ano kasi nasa retail ako pero kaya ko to. Pinag-aralan ko talaga, araw-araw kong pinapanood yung ano, yung tawag dito, yung sa masterclass na videos. Yan, araw-araw kong pinapanood yun. So, in Mm-mm. 1 week, natapos ko na kaagad. In Natapos one ko na. week, Oo, natapos mo natapos ko yung na eh. buong modules? Oo, Talaga, 200 natapos plus ko na. videos? Oo. Habang Ga- nagluluto, bit ko yung Anong cellphone gamit? ko. Anong cellphone? Cellphone. Hmm. Tapos pag free Oh. time ko, doon ako sa desktop nag-ano, nanonood, nag-aaral. Lalo na pag gabi hanggang alas 12 na ako natutulog eh. May araw-araw ko na lang yan sa computer mo. Kaya lagi ka lang puyat. Okay, okay lang As yan. in, sinagad mo yung parang yung on a daily basis, wala kang paltos na, kasi 'di Oo, ba wala kang work, oo, kumbaga. wala. So, kumbaga full-time dad ka na Mm. pagka meron kang household chores, sinasabay mo yung pag-aaral. Hawak, hawak ko cellphone. Nanonood na talaga ako. Kahit na nag-CR eh, bit-bit ko yung cellphone ko. Grabe, Ay, ganun ka ka-dedicated. oo, dedicated talaga ako sa ginagawa ko. Tapos during the masterclass, parang sabi na, natapos niyo na ba yung video? Sabi ko, tapos ko na. Tapos yung assignment na lang gagawin ko. Pero binabalik-balikan ko pa siya pag may mga times na hindi ko masyadong naiintindihan. So, babalikan ko ulit. Iyon, dire-diretso na hanggang sa natapos namin yung, ano, yung masterclass namin with Coach Terry in December. Tapos after Hmm. noon, so di pa ako masyadong nag-a-apply. So, pa isa-isa pa lang. Kasi di ko pa masyadong na-optimize lahat ng ano ko eh, ng mga profile ko sa LinkedIn, na ano, isa-isa ko pa lang. January ako nag-start mag-apply ng ano eh, tawag dito, ng araw-araw. So, pero once a day, ayun, ano ba? Isang beses lang sa isang araw ako nag-send
Hindi katulad nung Ah, sinasabi na kailangan 10. mga 10 times, mga ganyan. Hindi, Oo. isa-isa lang. So, in 1 week, 7 applications lang ako. So, parang Ibig mo walang sabihin, nagre-respond. pinipili mo yung mga sinesendan mo lang. Oo, kasi sabi ni Coach Telly daw, parang yung quality na, tawag dito, na job post na align mismo sa skills ko. So, talagang namimili ako ng ano, hindi ako nag-send basta-basta. So, Mm-mm. pinakamarami siguro yung tatlo na application sa isang araw. Marami na yun. Tapos, walang nagre-respond sa akin. Walang nagre-respond. Sabi ko, bakit naman kaya ganyan? Ano kaya problema sa profile ko o kaya sa mga resume ko? So, alam mo na, chat GPT. Sinali ko muna, sabi ko, ganyan. Tapos, pero nag-apply ako. Ano sa akin, may nag-reach out sa OLJ, sa onlinejobs.ph. Nag-reach out sa akin na nakita na daw yung profile ko. Interested daw siya sa, ano ko, ang tawag din, sinabi niya sa akin. Basta, na-attract daw siya sa profile ko. Oh, so na-attract siya. Edi, Pero, nag-message na kami. optimize na yan, yung OLJ Oo, mo. yun na nauna ko kasi ngayon yung libre. Mm. Oo. Sa Upwork, hindi masyado, ano, hindi ako masyado nag-a-apply. Sa Mm-mm. Upwork, merong nag-reach out sa akin kaso di ko na ano eh. Hindi ako nakapag-respond kaagad. So, nag-close na yung job post niya. So, yun, sa OLJ, parang bago lang sila, mag-start pa lang silang ano, online arbitrage nga. Mm-mm. Online arbitrage yung kailangan nila. So, sabi niya, fit daw yung ano ko, qualifications ko sa kailangan nila. So, ayun, nag-training ako sa kanila Kailan yan? January 16. Oh, Hmm. grabe. Hindi ka pa umabot ng 30 days. Oh, hindi. So, nag-training na ako ng, Mm. sabi ng client, 2 to 3 weeks daw. Mm-mm. So, nag-training ako may ano sila eh, may kaibigan silang nag-train sa akin na seller din Mm-mm. doon sa Chicago. So, nag-training ako ng nag-training. Parang napansin ko kasi, tawag dito, puro training. So, nag-message ako kay Coach Telly. Sabi ko, Coach, ba't kaya ganun? Puro lang ako training. Tapos, $1 lang per hour ko, 8 hours a day. 1 USD, 8 hours a day. So, meron kang 8 Oh, USD 8, per day. yes. Mm. Tapos, nag-OT pa ako noon. Mm-mm. Kasi 5 product leads per day ang gusto niya eh. Mm-mm. Tapos, pero nung nakita niya naman na okay naman yung lead tracker ko, maayos. Tapos, nag-red and green naman siya. Mostly green. So, nakita Nakas. niya na, maayos naman yung ano ko. Sabi niya, baka ano na, tawag dito, iksian na nila yung training ko. Pang stop nila, pero pag-uusapan nilang partner niya. Mm-mm. So, that time, may training ako with, dun sa isang kaibigan nila. Lagi akong gino-ghost. Mm-mm. 3 a.m. nag-aantay ako hanggang 4 a.m. Ba't anong oras ng Nakakalimutan. trabaho mo? Ano, 6 p.m. hanggang 2 a.m. Oh. Mm-mm. Ayun, tapos ano sila, kasi after nung trabaho, saka naman yung trainer ko makikipag meeting. So nag-aantay ako from 3 a.m. hanggang 4 days siya dumadating. So 3 araw yun. 3 days akong ginaghost ni Ginos. trainer. Oo. Tapos yung pang 3 araw, sabi ko parang hindi ko na kaya. Kasi puyat na ako. Doon naman siya nag-message na sorry daw kasi ganyan, busy daw siya sa trabaho, nakakalimutan niya, nakakatulog siya. So okay lang, syempre. Sabi ko okay Mm-mm. lang. Kaso nung after nung meeting namin na yun, nag-iiba na yung pakiramdam ko eh. So, parang lumalabo yung paningin ko. Yung Ah. pala, nagpa-check up ako, diabetic ako. Oh. Hmm. Sabi ko, ibang-iba na yung pakiramdam ko. Diabetic ako. Nagpaalam ako kay client. Sabi ko, tawag dito, magpapa-check up lang ako ng siguro mag-leave ako ng 2 days. Tapos Mm-mm. mag-resume ako ng gantong araw. Mm-mm. So after noon, sabi ko, hindi pa ako makakapag-resume kasi masama pa rin yung pakiramdam ko. So kailangan ko bang antayin yung mga lab test ko, sabi ko. Mm-mm. Tapos nung okay na ako, di na siya nag-respond sa mga messages ko. Pero, yung mga tinrabaho mo sa kanya, bayad. Yung week na yun, hindi na binayaran. 47 hours. Ilan? 47 hours. Hindi niya 47 binayaran. hours. So, that is $47. Mm. Hindi ka na ulit nag-follow up? Nakailang follow up ako sa kanya eh.
Hindi talaga Mm-mm. sila nagre-respond. So, Mm. umabot na ng 1 month yung follow-up ko. Hindi pa rin sila nagre-respond. Sabi ko, wala na to. Pero, yung first few days mo sa kanya, bayad yun. Bayad ako ng 3 weeks. Actually, Ah, delay pa nga eh. Yung first salary ko delay. So, oo. nagpatong siya doon sa second week. Oo. Mga ganon. So, yung third week, saka nagbayad sila ng patong-patong na. Nanghingi pa ng sorry si client sa akin. Kasi nga Mm. daw, siguro may problem, di nila masabi. Parang ganon. Mm-mm. Mm-mm. So, ayun. So, after 1 month, nag-message ako doon kay trainer ko. Sabi ko, may balita ka ba doon kila ano, kila ganyan. Mm-mm. Sabi niya nag-quit ka. Like, what? Sabi ko, hindi ako nag-quit. Oo, May magkaiba. mga lantes ako. Oo. May miscommunication kayo. Oo, may Oh, miscommunication. I see. And So, then, sabi ko, sige, okay. Naintindihan ko na. So, sabi ko, mm-mm. moving forward, mag-apply na ulit ako. Mag-a-apply ka ulit. Oo, kahit may sakit ako. Sabi ko, kaya ko naman siguro magtrabaho pa eh. Mm-mm. Pero Pero ang ano, yung lab test mo, ano nangyari sa lab test? ayun nga, sobrang taas nga ng sugar ko. So, reseta sila ng ano, ng gamot. Mm-mm. So, ayun, tinutuloy ko yung pag-inom habang nag-a-apply. So, di naman ako masyadong, tawag dito, di ko masyadong sineseryoso yung pag-a-apply kasi nga alam ko may sakit ako, baka di ko pa kayanin. Mm-mm. So, once a day or uh, five, five applications lang sa isang linggo yung ginagawa ko. Tapos nung okay na ako, parang sabi ko walang nagre-respond dun sa mga application ko ngayon. So, nag-optimize ulit ako ng profile ko. Nag-change ako ng headline sa LinkedIn, sa OLJ, tsaka sa Upwork. Tapos, nirevise ko yung resume ko. Nag-research ako ng todo kung ano pa yung pwede kong ilagay. Kailangan na-quantify. Yung mga achievements mo kailangan andun. Mm. So, ayun ang ginawa ko. Tapos, sige lang ako nang apply sa isang araw nakakalima. Lima na yung applications ko. So, parang natodo ko na to. Kasi nakita ko yung yung post mo ata yun dun sa, natin, sa page natin na sabi Mm. niya, huwag niyong i-reject yung sarili niyo, hayaan niyo si client na mag-reject sa inyo. Oh, post ko So, yun na. post mo yun, di ba? Oo. Oo. Nakita ko yun, sabi ko, yun nga, tama nga. Kasi lagi ko inisip, sabi ko, di ako pwede dito. Di ako Oo. pwedeng ganyan. Baka i-reject na ako dito. So, ang ginawa ko, after nung makita ko yung post mo, sige lang, e-commerce, ina-applyan ko. E-commerce, basta lahat na ng pwedeng applyan, ina-applyan ko. Ah, hindi ka na So, namili. Parang ganun. hindi na. Pero naman sa Amazon, tsaka retail related naman yung ina-applyan ko. Mm-mm. Tapos yung itong client ko na to, isa to sa mga nasendan ko na di ko masyadong pinansin kasi nga nasanay na ako everyday na wala namang nagre-respond. So nag-message lang siya kasi meron akong tatlong respond pala na sa clients na nag-message lang sila na doon sa application nila about sa application ko pero wala na. After ng message nila wala na. So itong client ko na to, sabi ko parang ganun din to. Mamaya mag-message lang tapos after nun wala na kaya apply na ako ng apply. After nung message niya, the second day nag-message ulit. So may tatlong questions sa akin na tungkol sa previous job ko, sa availability ko, tapos ano pa ba yung question niya? Kina-qualify ka na, kumbaga. Oo, sabi niya, yung experience mo ba, sabi yung transferable, sinabi ko na lahat. Doon, Mm-mm. kasi through chat lang siya wala siyang call. Ah, saan kayo nagka-chat? Sa OLJ, sa messaging ng OLJ. Ah, okay. Mm. Wala siyang call, puro chat lang, puro lang, Mm-mm. message lang doon. So Mm-mm. nag-response lang ako. So nagpatulong pa ako kay ChatGPT na mahabang. Sabi ko, aiksi naman ng ano ko, paano nga kay OLG kay OLG, kay Okay, chat, chat. ChatGPT na ayusin yung ano ko, yung Expound. yung response ko sa client na to, baka ito na yun eh. Tapos yun nga, natuwa siya, sabi niya, dati kang supply chain. So, tamang-tama yan sa ano ko, sa hinahanap ko kasi nga, kailangan ko nang mag-transfer ng mga stocks from different regions kasi plano niya nga, mag-open siya ng iba't ibang Amazon store sa iba't ibang regions. So ayun, tapos pero ngayon kasi ang ginagawa ko muna kasi hindi pa siya nakakapag-open, yung account namin is processing pala ang tagal daw eh. Ang tagal daw Seller ma-process ng Central? Amazon. Oo, ang tagal. Pati yung account ko siguro 2 weeks na, hindi pa na-approve.
Hmm. Matagal daw, sabi niya, Seller Central ang in-apply mo? oo, sa ano, parang tawag dito, sabi niya sa akin na account management daw eh. Mm, So parang gagawin niya kung ikaw na mag-manage lahat ng account ko sa Amazon. mm, Ganun. Pero ngayon, ang hinahawakan ko yung ano niya, yung stores niya sa Netherlands. Yung meron siyang bali-anim. Yung ball.com. mm. Tapos may dalawa pang isang ano, hindi ko masyadong kilala eh. Pero parang Shopee and Lazada sa atin. So, balik tayo doon. Nasa supply chain ka Okay. na, no? Oo. Wait, taga saan yung client mo? Taga Netherlands. So basically, karamihan ng kanyang marketplace nasa UK, Europe. Europe. Sa Mm. Europe. O, Belgium. sige. Mm. Ngayon, since na ikaw ay parang magiging supply chain manager right now or account manager kapag ka nag-open na yung Seller Central account. Oo, parang ganun na. Pero mostly kasi ang trabaho ko ngayon, ano, yung sa reporting dun sa ano niya, sa sales reporting niya. Data entry, Mm. product listing, Mm. product research. Tapos, pinaprocess ko lahat ng returns, nag-respond sa mga reviews ng customers niya. Yun yung ano ko ngayon, Pero hindi pa task Amazon ko. yan. Hindi pa. Yun sa Ball tsaka sa OB-Link, AMWB. Yun pa lang ako nag-ano, yung ginagawa ko. Mm. Pero yung sa Nice. Amazon naman, mostly ang ginagawa ko, piniprepare ko yung ano ko, yung product listing ko, tsaka yung keyword research. So nakalagay na sa ano ko, task to do. So ayun, Oh, nakaano na siya. Kasi very sabi niya nice. sa akin, maybe after ng holiday daw, check na ulit yung account ko sa Amazon kung okay na. Mm-mm. So Right. ayun. Tapos, ngayon, meron ba siyang, kumbaga, nung na-hire ka, paano yung naging process? 'Di ba, chat lang kayo. Ah, Paano niya sinabing hired ka na, you can start na? Chat lang din. sabi niya, sounds good. Parang i-send niya daw yung NDA. I-send niya yung NDA sa akin, i-check ko na lang daw, tapos i-sign ko na. So, wala na Para kayong ganitong conversation. wala. Wala kaming ganitong conversation. After siguro mga ano, 2 weeks na ako sa kanya, saka kami nag-call. 10 minutes lang. 10 minutes lang. At ang usapan namin, anong gusto mong itanong sa akin? May gusto ka bang malaman? Tapos may tinanong ngayon sa akin kung tungkol sa personal na ano ko sa family, ganyan. Kung okay ba sa akin yung trabaho. So, ganun lang yung usapan namin, napaka-casual. Tapos Yung after working nun, hours, pinag-usapan yung working hours. oo, yung working hours kasi, ang gusto niya lang kasi, yung magkaroon kami ng overlap na time sa Europe time, CAT. So, from 3 p.m. to 7 p.m. Yun. Pero 2 hours lang. 2 hours lang yung ano namin. Chat-chat lang na, oh, ito ganyan, ganito ganyan. Di mo ba naiintindihan? Tsaka ang galing niya kasi, napaka-organized ng, ano niya, ng workflow. Kaya hindi ako nahirapan. Tsaka hindi niya binigay sa akin lahat na ito lahat ng trabaho mo gawin mo. Hindi. Isa-isa. Nag-send siya sa akin ng long video, o gawan mo ng SOP. Tapos pag-aralan mo na rin diretso yung process kung paano mo gagawin yung trabaho. So para sa akin napakagaan ng trabaho dito. Kasi ako ang gumawa ng ano eh, siyang nagturo siya through video niya sa Loom. Tapos ginawan ko ng SOP. So yung process na yun, alam ko na kaagad. So kaya ngayon, parang easy-easy. Easy peasy, di ba? Easy Oo. peasy. Parang Mm. balikan natin nung estudyante ka pa lang, ha? There were times ba, nung inaaral mo yung modules na, kaya ko ba? Parang, magkaka-client ba ako? Napapaisip ka ng mga ganun? Nung una, parang sabi ko ang hirap magka-client na kasi nakakita ko lagi experience. 2 years. Pag nagkikita ko sa mga job post eh, do not apply if you're not experienced enough. Ganyan nakikita ko. Sabi ko parang puro experience yung hinahanap. Pero ang sabi naman ni Coach Telly, lahat naman ano eh, tawag dito, nag-umpisa sa walang experience. So ayun, wait na nag-message si client. Okay, sige. Tapos, Akala, kahit nakikita mo yung ganun sa job post, sige lang, send ka lang na application. oo, sige lang ako lang sige kasi nga
nakita ko may nagkakaroon ng client sa ano eh, sa Amaze Nation, sa community na may mga posts na ganyan. Sabi ko, time will come, magkakalain talaga ako ng ano, yung premium kahit di ganun ka, ano, kalaki yung sahod, basta yung maayos, yung makakausap mo na maayos. Kasi yung previous client ko, wala akong ano sa kanya, di ko siya nakikita. Yun, speaking dun sa naging experience mo sa first client, nagkaroon ka ba like, wala, ano ba itong pinasok ko? Oo, kasi nga parang scam ba to? Kasi di siya nagpapakita eh. Pag may call kami, yung restaurant yung nakikita ko. Tapos, pero okay naman siya makipag-usap, parang mabait naman. Pero, delay nga yung sahod. Tapos, Mm-mm. ang lagi yung question, bakit ayaw yung magpakita pag may call kami? Mm-mm. Tapos, di ko masyadong, ano yung company, parang, di ko maintindihan, hidden ba yung company na to? Tinatanong ko nga si Coach Tele, sabi ko, parang yung company, parang gawa lang Illegal. sa, yung webpage nila, sa Canva lang ginawa, na parang kulang-kulang pa yung letters, yung font hindi pa maayos. Ni-screenshot ko, send ko kay Coach Tele, yun sabi ko, ba't ganun? Parang, ano yata yung client ko na to ah. Sabi nga, sige lang, continuous mo lang, pero tanong mo lang lagi kung hanggang kailan yung training mo, hindi pwedeng training ka ng training sa kanila. Yun sabi ni Coach Mm-mm. Tele sa akin. Mm-mm. So, yun. Correct. Kaya, Diyos ang ko, laki ng Lord. comparison ko sa, sobrang laki ng comparison ko sa client ko before tsaka ngayon eh, kasi sobrang smooth. Pero, another question. Hindi ka yung feeling na, ayoko na maging VA, ayoko na maging Amazon VA kasi ganito yung na-experience ko. Wala. May point na yung sobrang stress na dahil wala nang financial ano. Oo. Oo. So, yung bill, ang laki Tapos ng bills, naggagamot ka pa, 'di ba? nagaganap pa ako. Tapos, nasubukan ko pang ano eh, pumila-pila sa ano eh, sa hospital, hindi private sa, tawag dito, public hospital. For ano Sabi, 'yan, ayan para sa lang, lab. oo, Mm. kasi Baka walang-wala, sabi ko menos. parang, oo. Doon ako, hindi ako na ano, na down na itigil na, lalo akong nagpursige. Hmm. Lalo akong nagpursige, sige na. Ano sabi ng misis mo nung ano, hindi ka nabayaran nung isang client? Ba, Nainis siya, sabi niya, yan parang, sinasabi ko sa'yo. oh, hindi naman siya pinag-awayan na tipong ano, hindi naman. Hindi naman, kasi nga may sakit nga. Parang ganun. Parang Oo. sabi niya, baka ayaw ng client ko na may sakit ng BA niya. Kaya hindi na respond sa'yo. Baka naganap Hmm. na ng iba. Yan ang sabi niya sa akin. Oh. Ayun. Pero kumbaga, hindi nasisira yung ano mo, hindi nasisira yung Hindi. motivation. Hindi. Lalo akong naging eager ako na mag-apply talaga. Na sabi Mm. ko, hindi ako titigil hanggat di ako nagkakaroon ng, ano, ng client na matino eh. Kasi nga, yung pinapanood ko dati yung mga success story, sabi ko, one day, andyan katabi ni ano, kung sino man yung mag-interview sa akin. Ito na nga. Pero, ay, sa Di ba? manifest, 'di ba? Manifest na ito na Tapos, siya. oh, Ang 'di ba, may award. auli ka na. Tapos, ang nangyari pa, yung naging client mo, as in, walang calls, alam mo yon na parang, Wala. 'di ba? Parang, nakikita Yung mo yung, in-expect, oo, yeah. nakikita mo yung mga nangyayari na parang, Oo. 'di ba, yung sa una, pahirapan, training, puro training, tapos ngayon parang, Mm. o sige, ayan na, trabahuin mo na yan, 'di ba? Bahala ka kung anong oras mo gusto mong Oo. magtrabaho, basta magkita tayo, 'di ba? Oo. Ganun. Yun lang yung sabi Tapos niya sa over trabaho that time. niya, oo, sa trabaho niya na parang, ikaw pa yung gagawa ng SOP, bigyan mo ng SOP yan, Oo. 'di Kaya ba? nakagawa na ako ng ano, 8 SOP. Wala na yung nagawa ko. Including yung ano, product research. Kasi iba yung ano niya eh. Iba yung product research nila dun sa marketplace din compared sa Amazon. So ginawan ko siya isa-isa din para makabisado ko din. Mm. Tapos, Ayun. if I may ask, yung sa salary, anong usapan niyo sa salary? Yun, kasi ang rate ko ngayon is $4 per hour. Mm. So 20 hours per week. Kumbaga sa training pa lang yan, sa training. Or merong pang ano yan. Nag-continuous. Kung magkano yung rate ko na $4 per hour, Mm-mm. continue siya. Ang usapan lang namin, sabi niya kasi ang una, okay ka na ba sa rate mo? Kasi nga sabi niya, base experience mo napaka-competitive ng supply chain na experience tsaka sa retail.
Mm-mm. Okay lang ba sa'yo yun? Sabi niya yung rate mo na ganun. Sabi ko, for now, go ako with the $4 rate ko. Sabi ko sa kanya, ang importante sa akin yung matututunan ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, yan ang sinabi ko sa kanya. So, siguro mga after 3 months, mag-uusap ulit kami ng sa rate. Kasi sabi niya, after few months mag-usap kami. So, Nice. ayun. Yes. Saka 20 hours per week lang yung trabaho ko sa kanya, part-time. Pero minsan nag-exceed siya to 36 pag maraming ginagawa. Mm-mm. Yung sa una mo, 8 hours per day. 8 hours. Tapos, one USD pa. Grabe, di ba? Eto lang ha, pag para sa'yo, no? Yun nga. Sabi ko. Kaya yung mga ano dyan, nanonood. Yung mga manonood dyan, huwag titigil. Kasi yung point na parang susuko ka na, ando na pala eh. Di ba? Palapit na pala siya, di ba? So dun, parang yung time kasi na yun, yung parang pasuko na ako, saka siya dumating. Oo. Yung parang wala ka ng pakialam, Kaya, basta gawin mo lang, mag-submit, oo, mag-apply. Tapos parang, kasi hodang walang sumagot, sige, oo. apply. Alam mo yon. Tapos biglang ang ibibigay sa'yo, o sige. Napaka smooth ng flow na parang, ano nangyari? May Oo trabaho nga, na eh, parang ako. pag sabi ko sa asawa ko, may trabaho na ako, start na ako bukas. Ha? Nagulat sila. Kasi dati Hmm, nag-ano pa ako eh. Nagre-record pa ako ng long video na hindi ko talaga ano yung pagre-record ng mga long video sa ano, application eh. yung mga So yung intro. oo, mga intro video, talagang ilang beses ako nagre-record, di ko matapos. Talagang para sa akin talaga to eh, sabi ko sa asawa ko. Kasi Ah, nakailang ano ako eh, skill test. mm, So may mga interviews din akong napagdaanan. mm, Parang after nun wala na. Kaya parang mm, ano sa isip ko, okay lang kahit walang mag-respond, sige lang, apply lang. Huwag mm. titigil. Ganun. Kakaiba, nakakatuwa, Oo. nakakatuwa. Tapos, ngayon, gaano ka nakatagal dito sa iyong client? 1 month na ako sa 19. Oh, so nakaano ka Oo. na, Oo. nakapag-payout. Oo, o yun pa, isang kwento ko. Yung first payout ko, kasi nga, di ba, na-trauma ako sa unang client ko eh. 3 days lang yung ano, sabi ko sa kanya yung process ng ano, payout, 3 days lang. So, Friday, Monday, sabi ko, yung ano, due date ng, ano, sabi niya parang ang ano noon, ang hirap sa kanya. Parang ang hirap sa akin, nung gawin mong 7 days. Pero nung pinalunisan na, nag-send siya ng payout, nagulat ako. Ha? Sabi ko, thank you. Bigay ka kaagad ng payout. Sabi mo, 7 days. Sabi ka, wala daw problema. Okay na sa kanya yun. So after nun, every 3 days na siya nag-send. After nung mag-send ko ng invoice, hindi na siya 7 days. Oo. Di ba? Nakakaloka yung una. Parang talagang kabaligtaran, di ba Oo, lahat? baliktad. Sobra. Even sa Sobrang baliktad. sahod, sa trabaho, grabe. Ay, Ay, di nakakatuwa. ba? Di ba? Napaka-genuine Na, ng ngiti mo, no? Kasi parang ramdam na ramdam ko na yung naging gaan nitong second oo. client mo. Parang ang gaan ng buhay. Oo nga Nitong eh. second client. Nakapagluto pa ako tapos saka ako babalik sa trabaho. Pag Mm. nag-message, saka lang ako uupo ulit para Mm-mm. ano, mag-respond sa kanya. Parang napakagaan talaga. So parang piling ko sana magtagal talaga ng ano, hanggang maging 60 years old ako. Oh, 60 years old, amas Oo. ang BA ka? Alright, thank you so much, Mm-mm. Ernesto. Sige, Thank you. nakakatuwa yung story. Grabe, grabe, 'di ba? Pag para Oo. sa'yo, para sa'yo. Para Eh, ito yung sa'yo. tema nung ating ano, ng ating interview. Oo. Now, since si Coach Telly yung coach, ano yung masasabi mo kay Coach Telly? Go ahead. Ayun, maraming salamat kasi nagtiyaga siya sa amin na i-coach kasi pag may hindi na kami naiintindihan, nagtsatsaga siyang sumagot. Kahit busy siya at may client siya. Minsan, admin pa siya, di ba? So, ang dami Yes. niyang inaasikaso. So, maraming salamat. Salamat kay Coach Teddy kasi nga, andyan siya pag kailangan namin ng guidance sa pag hindi namin naiintindihan. Saka yung mga words of wisdom niya, saka yung mga tinuro niya sa amin ng mga technique. Maraming salamat kasi lahat yung nagamit ko. Saka yung community natin talagang malaking tulong.
pag member ka talaga dito, malaking tulong na andun ka sa community. Nakikita mo yung mga success story ng ibang BA, yung mga pinagdadaanan nila, na-inspire ka sa kanila. So, ayun, maraming maraming salamat. You're welcome. Ang sarap naman pakinggan nun. Tsaka sa amin kasi, actually sa amin, you don't buy course. Kumbaga, hindi naman totally yung course yung binili Oo. mo. Kasi nasa YouTube yan, ang daming tutorials, no? However, ito kasi nasa isang community ka, no? Iisa yung lengguwahe nyo, iisa yung pinagdadaanan nyo. Kumbaga, the support, yun yung wala kasi kapag sabihin mo, sige, mag-YouTube na lang ako, i-google ko na lang Mm. ChatGPT. But then, yung journey mo, no? Nakakatuwa lang din na nakita mo yung ganong post ko, biglang, ay, oo Oo. nga naman, no? Marirealize mo, oo nga naman. Ang dami na ngang bashers dyan eh, di ba? Ibabash ko pa yung sarili ko. Parang Kaya nga. ganon, di ba? Ayan, sige. And now, advice mo sa ating mga newcomers, new enrollees na nagsasabing, saturated na, ang hirap mag-apply, which is true naman Mm. talaga. And message mo sa kanila. Ang masabi ko lang, do your best. Yung inaral mo, i-execute mo dun sa mga um, task na pinagawa sa'yo. Gumawa ka ng mga tawag dito, examples para may pakita mo sa client na ito yung pinag-aralan mo. Huwag titigil. Sige lang. Laban lang. Oo, Ganun. ilaban mo lang. Thank you. Naisip mo ba yung time na parang na-scam ka ng client na parang, shucks, elite yung in-enroll ko, kailangan mabawi ko to. Isa ba Oo. yun sa na-reconsider mo? Oo, parang ganun. Naisip ko nung time na yun na na-scam yata ako ng client ko. Pero kasi naka-payout ako sa kanya ng ano eh. Nasa 8K. Mhm. Oo, yun. So, ganun. Sabi ko, okay lang. Maghanap na lang ulit ako ng client. Nakakatuwa, no? Grabe yung Kaya, dedication, commitment, 'di ba? Tsaka yung hopeful ka lagi, no? oo. In spite of those na na-scam ka, na ano mo na nalaman mong may sakit ka. By the way, kumusta ka na ngayon as ano, yung Ah, anong 'di ba meron yung level yung sa diabetic ganon? type 2. Type 2. Oo. Normal na yung sugar ko. So, Ay, na normal mo na. nag-normal. Oo. So, kailangan lang ingat na lang sa pagkain. So, kaya sobrang Oo. payat ko. Pero yun nga, ingatan mo yung sarili mo, tapos, according kay Doc Mitch, no, unahin mo ang veggies lagi. So, Oo, if, yun. alam mo yun, yung sa plate, Ah, oo. napanood ko yung ano niya eh, yung tawag din yung webinar niya before. Pinanood ko Mm-mm. yun, oo. Yeah, sundin mo lang siya. And, Ah, ayun, ako hanggang ngayon yung pa rin yung ginagawa ko. Tapos, brown and black rice ako. Yes. Alright. Thank you mm, so much. Napaka-inspiring ha. Napaka-inspiring nitong story mo na hindi ka dapat mag-give up at no, kung don't para give sa'yo, up. kung para sa'yo ay Para para sa iyo. sa'yo. Alright. Oo. Thank Sige. you. Thank you so much, Ernest. Thank you and more Thank clients to you. come.